Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2031 hanggang Kabanata 2040. Kabanata 2031. Boss, sino ang pumutol ng kamay mo? Papatayin ko siya. Nang makita ang naputong braso ni Yehan, biglang nagkaroon ng nakakagimbal na aura ng pagpatay si Lin Chi, at same time na tinitigan siya ni na Zhao Hengtian at ng iba pa. Para kay Leng Lai, na pumutol sa braso ng Panginoon ng Heavenly Dragon, ang buong Heavenly Dragon ay handang sumulong at maghiganti sa mga naglakas loob na putulin ang braso ng Panginoon ng Heavenly Dragon. Ngayon, huwag na nating pag-usapan ang ibang bagay. Mahinang ngumiti si Yehan, at naglakad patungo sa pwesto ni Natang Dashao, Lin Beimo, at Kun Sang. Sa sumunod na sandali, mahigpit na nagyakapan ang apat. May saya at tuwa sa kanilang mga mukha, at may luha sa kanilang mga mata. Pinapanood ka ng lahat, ikaw ay isang malaking tao, huwag kang umiyak na parang babae, hindi ka naman mukhang top son ng Shanghai City ngayon. Nang makita si Young Master Tang na tumalikod para umiyak, sinuntok siya ni Yehan, at ang mga salitang ito ay agad na nagdulot ng pagtawa mula sa likuran niya. Buwisit, nanlalabo ang mga mata ko. Sumagot si Young Master Tang kay Yehan ng isang mapang-uyam na tingin, ngunit ang kapatid sa harap niya ay ang kapatid pa rin niya na kilala niya noon, at ang kanilang pag-aasaran ay hindi nagbago. Sa oras na ito, ang tingin ni Yehan ay napunta na sa babaeng nakatayo sa dulo. Ngayon, nakaayos siyang mabuti, may hawak na samurai sword sa kanyang kamay, tinitignan ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga mata ni Jahe Chenyu, ang kaunting pagnanais at kagalakan ay tila pinipigilan niya. Ngayong taon, kumusta? Lumapit si Yehan kay Jahe Chenyu, at naramdaman niya ang pinipigilang kagalakan sa kabilang panig. Tumango si Jahe Chenyu. Bakit hindi ka pumunta sa Shanghai City? Tanong ni Yehan. Dahil natatakot ako. Nag-alangan si Jahe Chenyu magsalita, tinitignan ang binata sa harap niya, gusto niya talagang yakapin ito. Sina Jo Yuner at ang iba pa ay nagtiis ng mahigit isang taon, bakit hindi niya kaya mag-isa? Nang mahigit isang taon. Natatakot kang tanggihan. Malumanay ang boses ni Yehan, hinawakan niya ang kamay ni Jahe Chenyu, at sinabi, minsan ko nang sinabi na ang Shanghai City ay laging maghihintay sa iyo, basta gusto mo, walang magtatanggi sa iyo. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Jahe Chenyu, at yamakap siya sa dibdib ni Yehan, mahigpit na hinahawakan siya gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng party na ito, sumama ka na sa akin pauwi. Tinapik ni Yehan ang nanginginig na babaeng mahigpit na nakayakap sa kanya, at malumanay na nagsalita. Brilliant Hotel, dito ngayon? Ay nabook na, maliban sa mga kinakailangang tauhan, walang ibang tao. Sa sandaling ito, sa isang malaking silid pulong sa pinakamataas na palapag, ang mga senior personnel ng Tianlong ay nahahati sa dalawang hanay, tahimik na nakaupo, nakasuot ng formal na damit si Yehan, na nakaupo sa pinakamataas na upuan, at tinitignan niya ang mga taong naruroon. Dito ngayon, nagtipon ang lahat ng high-level members ng Tianlong, ang God of War na si Huang Ben, at ang God of Killing na si Lin Chi. Ngayon ang dalawang ito ay mga kilalang top expert sa mundo, at halos walang sinumang nang ahas makipagkompetensya sa kanila. Nawala si Yehan ng mahigit isang taon. Ang Tianlong ay dahil sa pag-iral ng 2 taong ito kaya walang nang ahas na hamanin ang underground world sa silangan at kanluran. Kapag nahamon ang Tianlong, kahit nawala si Yehan, ang Panginoon ng Dragon, ang God of War at ang God of Death ay kaya pa ring patahimikin ang lahat ng sumasalungat. Isa-isa na sinuyod ni Yehan ang mga taong ito, sina Huang Ben, Lin Chi, Zhao Hengtian, Leng Wufei, ang mga kapatid na lalaki ng pamilya Chen, Zhou Lai, Sun Bumi, Gui Servant, Qiu Tiangang, Shenlong General Agent, Gao Wu, Fang Yuliang, Qin Bing, Chiyo Koga mula sa Japan, at si Sunny, ang leader ng 18 Golden Dragon General sa kanlurang mundo. Sa mga taong ito, maliban kina Huang Ben at Lin Chi na nasa tuktok na, ang iba ay nasa parehong antas. Mula sa antas ng 1 bulaklak hanggang sa antas ng 3 bulaklak, masasabing sila ang nangungunang kapangyarihan sa Tianlong. Pagmasdan ng buong underground world ng silangan at kanluran, walang puwersang may napakaraming makapangyarihang masters.
Ang iba pa ay sina Kunsang na namamahala sa Golden Triangle, Xu Qing mula sa Tianlong Club, Qiao Zhang mula sa Jiangsu at Zhejiang, Bai Dongshan, Iron Lady mula sa Wien, Jiang Wuye mula sa Jiangsu, Master Yu mula sa Xiangjiang, Tu Zhenxiyong, Gu Longtou mula sa Nanay, at isang grupo ng mga dayuhan mula sa ibang bansa. Mayroong halos 30 katao na mga pinuno sa kani-kanilang mga rehiyon. Walang alinlangan na nabuo nila ang makapangyarihang balangkas ng Tianlong ngayon. Isa-isa na nakita ni Yehan ang mga taong ito sa kanyang mga mata. Ang buong conference room ay tahimik, at lahat ng kanilang mga mata ay nakatuon sa tuwid na binata na nakaupo sa pangunahing upuan. Ngayon na siya ay bumalik, lahat ay naghihintay sa kanyang tawag. Sa loob ng isang taon, ang kasalukuyang Tianlong ay sumailalim sa malaking pagbabago. Brother Zhao, ipaalam mo sa akin ang tungkol sa underground world. Sabi ni Yehan kay Zhao Hengtian. Nang marinig ito, nag-ubos si Zhao Hengtian at sinabi, sa kasalukuyang underground world, kahit na nawala ka ng mahigit isang taon, maging sa underground world sa silangan o kanluran, ang Tianlong ang pinakamalaki, at walang puwersang sumasalungat. Gayunpaman, pagkatapos mong mawala, ang kapangyarihan ng Tianlong ay nagtago, palihim na nagsasanay ng mga talento, gumagawa ng mga bagay ng tahimik, at ngayon, lahat ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Tumango si Yehan at nagpatuloy, hindi ko dapat hinawakan, hindi hinawakan ng Tianlong, tama. Hehe, ang Tianlong ngayon ay masasabing mayaman na, bakit pa kailangan pang hawakan ang mga bagay na iyon, kung meron man, ang mga paraan ng Tianlong ay malinaw din sa Tianlong mismo. Tumawa si Zhao Hengtian. Tumawa rin si Kunsang at sinabi, hindi ko nga mahanap ang kahit isang puppy sa aking Golden Triangle. Ang ganitong uri ng bagay ay halos naputol na sa domestic market at sa mga dayuhang merkado lang ito makikita. Napakasaya ni Yehan dito dahil wala na ang mga bagay na nakakasama sa mga tao, maituturing na ito ay isang kontribusyon sa bansa. Pagkatapos, tinitigan ni Yehan si Xu Qing. Nang makita ito, sinabi ni Xu Qing, tungkol naman sa Tianlong Clubhouse, ang malaking puno ng Tianlong ay kumalat na sa silangan at kanluran, at ang naipon ng mga resources ng mga koneksyon ay lampas sa imahinasyon. Masasabing ang Tianlong ay kasalukuyang pinakamalaking clubhouse sa mundo. Ang mga miyembro nito ay alinman sa mayaman o may kapangyarihan. Ang Tianlong Club ay konektado sa Tianlong. Halimbawa, si Xu Qing, ang manager ng Tianlong Club, ay isang kilalang personalidad na sa mundo. Napakaganda, ang Tianlong Clubhouse ay patuloy na mapanatili. Xu Qing, bilang pinuno ng Minghol, ikaw pa rin ang mamamahala sa Tianlong Clubhouse sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat ang senior management ng Tianlong. Maaaring magkakaroon ng paglipat sa pamamahagi ng mga tauhan ng Tianlong. Tungkol naman sa iba pa, tinitigan ni Yehan ang lahat ng naroroon, at sinabi, maliban sa Golden Triangle, Japan, at Europe, ang natitirang industrial chain, ang Tianlong Elder Hall at ang Battle Hall, ay lahat ay umatras na at ipinagkatiwala sa Dark Hall na pangalagaan. Kabanata 2032. Tungkol dito, sina Zhao Hengtian at ang iba pa mula sa Elder Group, Zontang Huangben, at Lin Chi ay walang pagtutol. Ang Elder Hall at Zontang ang dalawang pangunahing puwersa ng pangunahing labanan ng Tianlong. Bihira itong mapamahalaan, at halos kontrolado na ito ng Dark Hall sa lahat ng oras. Tungkol naman sa mga miyembro ng Dark Hall, ang mga Rudder Masters ng lahat ng rehiyon ay mula sa Dark Hall. Orihinal na ang pinuno ng Dark Hall ay si Zugban Roo, ngunit ang babaeng iyon ay hindi dumalo ngayon. Nang marinig ito, tumango ang lahat ng naroroon. Sa ganitong paraan, ang Presbyterian Hall at ang Battle Hall lang ang umatras, at walang ibang nagbago. Boss, ano ang gagawin natin sa susunod? Yuzisen ni Lin Chi, hindi siya interesado sa pera dahil sa kanyang uhaw sa dugo, ang kanyang hinahangad ay digmaan at pagpatay, sa pagpatay lamang mas mabilis na lalago ang kanyang kapangyarihan. Ang mga salita ni Lin Chi ay nagpangyari sa mga ehekutibo ng Tianlong na titigan si Yehan. Ano ang gagawin ng Tianlong sa kanyang pagbabalik? Sa mundong ito, ang Tianlong ay nasa tuktok na. Huwag kayong mag-alala, sasagutin ko iyan mamaya. Sa madaling salita, hindi ko kayo bibiguin. Nakangiting sabi ni Yehan, bukod sa mga bagay na ito, gusto ko ring malaman kung gaano karami ang mga tao sa Dragon Battle Hall ngayon. Ang puntong ito ay nangangailangan ng sagot mula sa dalawang tagapagturo, sina Sun Bumir at Zhou Lai. Nang marinig ito, sinabi ni Sun Bumi, ang Tianlong Martial Arts School ngayon ay may 4 na paaralan sa bansa. Ang mga ito ay pawang magagandang paanla na hinahanap ng Dark Hall sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Ang kabuuang bilang ng mga estudyante ay halos 10,000, ngunit dahil wala ka, kakaunti lang ang mga estudyanteng may tagumpay. Kumatok si Yehan sa mesa, nag-isip sandali, at sinabi, para sa akin, hindi sapat ang mga taong ito. Sa loob ng kalahating buwan, patuloy na maghanap si Antang ng mga talento sa bansa, ngunit hindi mahalaga kung wala kang talento sa paglilinang. Ang gusto ko ay ang mga tamang tao. Ang mga taong lubos na tapat sa Tianlong, mas mabuti, kung mag-recruit pa tayo ng 10,000 o kahit 100,000, tatanggapin sila ng Tianlong. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat ang mga senior executives ng Tianlong, 100,000, kailangan ng napakaraming tauhan, anong uri ng malaking hakbang ang gagawin ng binata? Kumusta? May problema ba? Tanong ni Yehan, tinitignan ng mga miyembro ng Dark Hall na naruroon. Mr. Ye, mangyaring magtiwala kayo, gagawin ko ang aking makakaya upang tapusin ang gawain. Tumango si Yehan at sinabi, pagkatapos ng kalahating buwan, dadalhin ko ang mga elder at ang battle hall sa ibang lugar, at hindi ako babalik sa maikling panahon, kaya hahanap ako ng isang kwalipikadong leader para sa Tianlong sa hinaharap. Dapat sundin siya ng lahat, maging sa loob o labas ng bansa, ang lugar na pag-aari ng Tianlong ay hindi dapat pag-aari ng iba. Mr. Ye, huwag kayong mag-alala, manunumpa akong pangalagaan ng Tianlong para sa kaluwalhatian. Sabay-sabay na tumayo ang lahat ng miyembro ng Dark Hall. Tungkol sa kinabukasan ng Tianlong, may plano na si Yehan sa kanyang isipan. Kailangan niyang bumalik sa Gods and Demons Continent at kailangan niyang tapusin ang kanyang kailangang gawin. Pagkatapos niyang umalis, ang Tianlong ay kailangan ng isang taong makakahawak, isang taong papalit sa kanya. Ang pagtitipon ng mga ehekutibo ng Tianlong ay tumagal ng 3 oras. Pagkatapos ng pagpupulong, sina Lin Beimo at Yang Master Tang na naayos na ang piging ay dinala ang lahat sa isang marangyang piging. Bumalik si Yehan para sa isang pagdiriwang. Sa piging, naroon ang lahat ng high-level personnel ng Tianlong. Ngayon na bumalik si Yehan, mayroon na silang haligi. Kahit na wala si Yehan, ang Tianlong ay malakas pa rin, ngunit kulang din ito sa dating sigla. Kasama ang Tianlong at ang grupo ng mga senior executives, uminom si Yehan ng ilang baso kasama ang lahat. Sa araw na ito, naramdaman niyang bumalik siya sa nakaraan. Sila ang mga walang awang tao na nasa underground world. Sa madaling salita, sila ay mga desperado na naglalaway ng dugo sa talim ng kutsilyo. Siyempre, sa pamamahala ng Tianlong, sila rin ay mga desperado na may hangganan. Pagkatapos uminom ng ilang baso kasama ang lahat, sa isang medyo tahimik na sulok, naroon ang mga miyembro ng Elder Hall at Battle Hall ng Tianlong. Sina Lin Beimo at Tang Dashao ay naroon din, at si Jahe Chenyu ay nakaupo sa paligid ni Yehan. Mayroon pa rin silang pagdududa sa mga ginawa ni Yehan sa pagpupulong kanina. Nang makita ang mga nagtatanong na mata, ngumiti si Yehan at sinabi, lahat, ang ating paglalakbay ay malayo pa. Pagkatapos ng piging, ang lahat ng miyembro ng Presbyterian Hall at Battle Hall ay pupunta sa Tianlong Martial Arts School. Doon, may iba pa akong iaanunsyo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nakaramdam ng kaunting ginhawa sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Siyempre, hindi sasabihin ni Yehan sa mundo ang tungkol sa Gods and Demons Continent. Ang mga karapat-dapat lamang na sumama sa kanya sa Gods and Demons Continent ang makakaalam. Kapag kumalat ang pag-iral ng mundong iyon, walang nakakaalam kung anong uri ng epekto ang magagawa nito. Xiaohan, ikaw bata ay nakapagtagumpay na sa pagtitipon, tama. Ngumiti ang mga matandang mata ng dalawang magkapatid na Chen. Ang mga kabataan sa harap nila, ngunit ang dalawang matandang lalaki ay nakapanood sa kanilang paglaki. Para kay Yehan, itinuturing nilang lahat siya bilang isang nakababatang kailangan ng kanilang proteksyon, gaano man kataas o kalakas ang kanyang katayuan, handa silang protektahan siya. Ito ang gusto malaman ni na Zhao Hengtian at ng iba pa. Pagkatapos mawala ng isang taon, gaano nakalakas si Yehan ngayon. Ngumiti si Yehan at sinabi, totoo na nakapagtagumpay na tayo sa pagtitipon, ngunit ang mundong ito ay hindi nagpapahintulot sa pag-iral ng kapangyarihan na higit pa sa pagtitipon, maliban na lang kung isang araw ay makakontrol natin ang kapangyarihan ng kalangitan at lupa, hindi tayo pipigilan dito. Hanzi, talagang kalahating buwan ka lang mananatili sa pagbabalik mo sa pagkakataong ito. Nalulungkot na sabi ni Lin Beimo. Nang marinig ito, tahimik na tumango si Yehan. Hindi niya maaaring antalahin ang bagay sa Gods and Demons Continent ng masyadong matagal. Kahit na may mga avatar doon ngayon, at may mga malalakas na tao tulad ni Sacred King Qinggai na nakaupo sa Tianlong City, ngunit ayaw na niyang magpaliban sa mga kailangang harapin sa Yaoguang Domain.
Bukod pa rito, kapag ang mga tao rito ay pumasok sa Gods and Demons continent, kailangan ni Yehan na agawin ang mga resources sa paglilinang para sa kanila at dominahin ang Yaoguang domain. Napagpasyahan na niya ang target. Buwisit, wala akong pakialam, dapat kang malasing kasama ko ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, ininom niyang Master Tang ang lahat ng alak sa isang lagop. Kakabalik lang ni Yehan, at kailangan na naman niyang umalis, na nagparamdam sa kanya ng kaunting kakulangan sa ginhawa. Tinapik ni Yehan siyang Master Tang sa balikat at sinabi, "Hai Bin, may dahilan ako kung bakit aalis, ngunit huwag kang mag-alala, ito ang aking bayan, at babalik din ako balang araw, marahil ay hindi na ako babalik pagkatapos kong bumalik." "Hindi na ako babalik. Hindi namin tinatanong kung saan ka pupunta, ngunit tandaan na ang iyong dalawang kapatid ay laging naghihintay sa iyo rito." Pagkatapos magsalita, ininom din iyon ni Lin Bomo. Pagkatapos ng piging, saan galing at saan pupunta ang mga top executives ng Tianlong. Pagkatapos noon, kailangan pa rin nilang tapusin ang mga gawain na iniutos ni Yehan. Sa loob ng kalahating buwan, depende kung gaano karaming tao ang ma-recruit nila. Kabanata 2033. Ngunit, nang umalis sila sa Brilliant Hotel, sina Yang Master Tang at Lin Bomo ay lasing na at walang malay, at si Yehan mismo ang nagbuhat sa kanila papunta sa silid ng hotel. Gamit ang puwersa ng buhay, dahil sa pag-iral ng puwersang ito ng buhay, kahit na ang dalawa sa kanila ay mabuhay hanggang sa 100 taon, walang problema, hindi lang iyon, basta't mayroon silang malapit na pakikipag-ugnayan, sa kanila, makikinabang din sila. 100 taon na ang lumipas, kung makakabalik pa si Yehan, kung gayon, gusto niyang makita ang dating kapatid na ito na buhay pa at nasa mabuting kalagayan. Siyempre, nag-iwan din si Yehan ng puwersa ng buhay sa katawan ni Nakunsang at Shuqing. Pagkatapos ng piging, ang lahat ng mga tao mula sa Presbyterian Hall at Battle Hall ay nagpunta sa Tianlong Martial Arts School, at nagmadali rin si Yehan doon kasama si Jahe Chenyu. Sa sandaling ito, ang Tianlong Martial Arts School sa Shanghai City ay naging tirahan ng 4 na pangunahing puwersa ng labanan, mga general at dragon generals. Nang makarating si Yehan sa Tianlong Martial Arts School kasama si Jahe Chenyu, naroon na ang lahat. Nang makita si Yehan na pumapasok kasama si Jahe Chenyu, sabay-sabay na tumayo ang lahat. "Umupo na kayong lahat, walang ibang tao rito." Umupo si Yehan sa pangunahing upuan at tinitigan sina Xia Ben, Lin Chi, Zhao Hengtian, Leng Wufei, magkapatid na Chen, Zhou Lai, at Sun Bo na nagtipon na rito. Mie, Ghost Servant, Qiu Tiangang, at ang 4 na dakilang Dragon Generals. Tungkol naman sa 18 Golden Dragon Generals, wala sa plano ni Yehan na isali sila. Kailangan pa rin ng Europe ang kanilang kapangyarihan upang pigilan sila. Pinakamabuti na manatili ang lahat ng bagay sa dati nitong ayos. At ang pagpupulong na ito ang pangunahing pagpupulong ng Tianlong. Naghihintay ang lahat na magsalita si Yehan, dahil bahagya nilang alam na ang sasabihin ni Yehan ay tiyak na tungkol sa kinabukasan ng Elder Hall at Battle Hall. Lahat, dapat ninyong malinaw ang mga alamat na kumalat na sa China, at ang banal na lupain ng Kunlun ang pasukan. Alam na ninyo iyan. Nawala ako sa pasukan 1 taon na ang nakakaraan, at ngayon ay makakabalik na ako. Sa palagay ko ay nahulaan na ninyo ang isang bagay sa inyong puso. Sabi ni Yehan sa lahat ng naruroon. Nang marinig ito, nagulat ang mga mata ni na Zhao Hengtian at ng iba pa. Kahit na bahagya na nilang nahulaan ito, ngunit sinabi ito ni Yehan ngayon, pinatunayan nito na totoo ang hinala sa kanilang puso. "Yehan, talagang umiiral ba ang mundong iyon?" Gulat na tinitigan ni Leng Wufei si Yehan at nagtanong. Tumango si Yehan, at sinabi, "Umiiral ito, at ang mundong iyon ay napakaganda, napakaraming malalakas na tao na kayang sirain ang mundo, at ang kaharian ni Rendo, na itinuturing na isang first-class master sa China, ay isang panimulang punto lamang sa mundong iyon. Bumalik ako sa pagkakataong ito upang dalhin kayo sa mundong iyon, syempre, ang pag-iwan sa inyong bayan at inyong tinubuan, kung gusto ninyong sumama sa akin o hindi, kailangan ninyong magdesisyon sa inyong sarili." Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat ulit ang lahat ng naroroon. Mula sa ilang salita ni Yehan, naramdaman nila kung gaano kaganda ang mundong iyon. "Hoy, ako, si Lin Chi, ay nagpasyang pumunta sa isang napakagandang mundo. Sa pagkakataong ito, gusto ko pa ring sumunod sa boss at gawin ang aking reputasyon bilang isang Tianlong sa mundong iyon." Ngumisi si Lin Chi, at isang nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban ay agad na dumaloy mula sa kanyang katawan. Kumalat ito. "Sa pagkakataong ito, ako, si Huang Ben, ay pupunta saan man pumunta ang boss.
Pagkatapos magsalita ni Lin Chi, agad ding nagsalita si Shaben. Para sa kanila, ang pagsunod sa buhay ni Yehan ang pinakamakahulugan. Bukod pa rito, likas silang mahilig sa digmaan at pagpatay, at hinahangad din nila ang mundong iyon. Gayunpaman, hindi pipilitin ni Yehan ang sino man na sumunod sa kanya kapag pumunta siya sa Gods and Demons continent, kahit na ang mundong iyon ay tunay na maganda. Gayunpaman, doon, kahit si Yehan ay hindi makasisiguro kung ligtas silang makakaligtas hanggang sa huli. Pagkatapos ng lahat, napakaraming malalakas na tao sa God and Demon continent. Bukod pa rito, gaano katagal bago makabalik kapag iniwan mo na ang iyong bayan at ang iyong tinubuan. Kahit si Yehan ay hindi makasagot sa tanong na ito. Ang tanging kaya niyang pangako ay ang bigyan ng mga tagasunod na ito na sumunod sa kanya upang masakop ang underground world ng silangan at kanluran ng isang mas panabik na buhay. Hindi ko inaasahan na umiiral ang mundong iyon. Ang mundo ay sumusunod sa sikretong ito. Wala namang mali dito. Ang pagkabigla sa mga mata ni Zhao Hengtian ay unti-unting napigilan niya, at ngumiti siya kay Yehan, isang napakagandang mundo, sa tingin mo ba ay mayroong tatanggi rito? Bukod pa rito, naroon ka pa sa mundong iyon, paano natin magagawa ang isang napakagandang mundo? Ang dahilan para tanggihan, gusto nating lahat na maranasan muli ang buhay na iyon. Tama iyon, dahil umiiral talaga ang mundong iyon, aayusin ko ito. Sabi ni Leng Wufei na may maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Hoy, dahil ang Tianlong ay muling maglalayag, hindi namin mawawala ang hindi kilalang madugong paglalakbay na ito. Nagtinginan sina Zhou-Lai at Sun Bumiye, at pareho silang tumango kay Yehan. Ipinakita nito ang kanyang determinasyon. Ang dalawang kapatid ko ay makakapunta sa mundong iyon upang makita ito sa kanilang buhay, at ang buhay na ito ay hindi nasayang. Bahagyang ngumiti ang magkapatid na Chen. Nang marinig ito, medyo naantig si Yehan sa kanyang puso, at sinabi, Lolo Chen, talagang nagdesisyon na ba kayong dalawa? Kung gusto ninyong ang dalawang matatanda ay sumunod sa akin at umalis ulit ng bahay, ako. Bakit, sa tingin mo ba ay masyadong matanda na kami, kaya hindi mo kayang talunin ang kamaong ito? Siyempre hindi. Dahil hindi, huwag na nating pag-usapan pa. Ang ibang mga taong pupunta sa Tianlong ay hindi mawawala. Paano mawawala ang dalawang kapatid ko? Kumaway si Chen Tianxing at nagdesisyon. Kabanata 2034. Nang makita ito, wala nang ibang sinabi si Yehan. Dahil mayroong isang napakagandang mundo, ako, si Qiu Tiangang, ay kailangang pumunta at tumingin. Kahit na mamatay ako sa mundong iyon, nakamit ko ang isang buhay na walang pagsisisi. Nakangiting sabi ni Qiu Tiangang. Huwag mo akong tingnan, natatakot ako na ang babaeng si Hu Feng ay makuha mo sa pagkakataong ito, kaya wala na akong dapat palampasin sa mundong ito, kaya mas mabuti pang pumunta ako sa bagong mundong iyon. Nang makita si Yehan na nakatingin sa kanya, kalmadong sabi ng Ghost Servant, pagkatapos ng lahat, siya ang tiyuhin ni Yehan ngayon. Young Master Ye, kung saan may mga Heavenly Dragons, natural na hindi mawawala ang 4 na dakilang Dragon Generals namin. Sabi ni Ajun na may hitsura ng espiritu ng pakikipaglaban. Nang makita na ang lahat ay nagdesisyon na, tumango si Yehan. Ang lahat ng mga taong ito sa harap niya ay handang makipaglaban muli sa kanya, at napuno siya ng pagmamalaki sa isang sandali, at ngumiti siya, ang bawat makapangyarihang kalaban ay nakatayo sa tuktok ng mundo sa isang serye ng mga madugong labanan, kaya, kung pupunta ka sa mundong iyon, dapat mo ring layunin ito. Nang marinig ito, kumulo rin ang dugo sa puso ni na Zhao Hengtian at ng iba pa. Inaasam na nila ang mundong hindi pa nila napupuntahan. Sabi ni Yehan, Brother Zhao, ipaalam sa ibang mga tao sa Battle Hall na kung ayaw ng isang tao na pumunta, huwag silang pilitin. Kung may gustong pumunta, iulat ang tao sa Tianlong Group. Ang kanilang mga magulang ay magiging mga magulang ng sino man sa Tianlong mula ngayon. Ang Tianlong Group ay handang tumulong sa kanilang pagre-retiro. Tumango si Zhao Hengtian, at nakangiting sinabi, dahil sa panatisismo ng mga batang iyon sa iyo, natatakot ako na walang tatanggi. Gayon din, ang mga taong nire-recruit ng Darkhold ay iniulat din sa Tianlong Group. Ang pag-aalaga sa kanilang mga pamilya gamit ang pinansyal na resources ng kasalukuyang Tianlong Group ay makakapagbigay din sa kanila ng katiyakan. Huwag kang mag-alala, aasikasuhin namin ang mga bagay na ito. Nasaan na sina Lolo at ang matandang Taoiste? Nang maisip ang dalawang matandang lalaking iyon na nagsakripisyo ng napakarami para sa kanya, biglang sumakit ang puso ni Yehan. Sabi ni Zhao Hengtian, ang pamilya Ji, ngunit ngayon na bumalik ka na, sa palagay ko ay nakuha na nila ang balita.
Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan at sinabi, ipaalam sa Ang Kanji, hahanapin ko sila sa loob ng ilang araw. Tungkol naman sa mga sugat na tinamo ni na Jian Huang at ng tamad na matandang lalaki, sigurado na si Yehan ngayon. Kahit na ang sirang dantian ni Ji Jiukan, kaya niyang ayusin ito, tanging si Ji Quanren lang, wala pa ring ideya si Yehan. Pagkatapos mag-isip, nagpatuloy si Yehan, sa daan, hindi pa rin ba natagpuan si Lina. Nang marinig ito, umiling si Zhao Hengtian at sinabi, ang ating kapangyarihan, maging ang kapangyarihan ng angkan ng lobo at lahi ng vampira sa kanlurang mundo, ay naghanap na sa buong kanlurang mundo at hindi ito mahanap. Kumusta naman ang silangan? Tanong ni Yehan, si Lina ay isang master, kung gusto niyang magtago, mahirap talaga siyang hanapin. Hinahanap ko na rin, ngunit walang bakas. Umiling si Zhao Hengtian. Kalimutan na natin, aasikasuhin ko na mismo ang bagay na ito. Nang maisip ang babaeng tumakas sa kasal, hinimas ni Yehan ang kanyang noo. Pagkatapos ipaliwanag ng malinaw ang lahat, nagsimulang kumilos sina Zhao Hengtian at ang iba pa, at kinuha ni Yehan si Jahe Chenyo at hiniling kay Fei Feng na magmaneho pabalik sa Phoenix Villa. Ang bagay sa panig ng Tianlong ay naayos na pansamantala, at ngayon ay naghihintay na lamang tayo sa mga miyembro ng Dark Hall na mag-recruit ng mga tao mula sa labas. Sa saklaw ng imahinasyon ni Yehan, ang bilang ng mga taong pupunta sa God and Demon Continent sa China ay dapat na umabot sa hindi bababa sa 50,000. Hayaan silang lahat na pumasok sa mundo ng Taoismo upang magsanay. Gayunpaman, nang bumalik si Yehan sa Phoenix Villa kasama si Jahe Chenyu, laking gulat niya, may mga bisita na sa bahay, ang kanyang guro na si Zhou Mingshan, si Jingyi mula sa Sehangchai, Sword God at Earth Venerable Zayao, pati na rin ang Diyos ng Hukbo at si Situ Zhenchen mula sa Yanjing City sa Hilaga. Nang makita ang binatang nawala sa Kunlun Mountain na muling lumitaw sa harap nila, ang mga taong ito na pumunta sa Phoenix Villa ngayon ay labis na nasasabik, at maging ang mga matandang mata ni Zhou Mingshan ay basa. Mas tumanda siya kaysa dati ngayong taon, orihinal na nasa 60 taon na, mukhang isang matandang lalaki na nasa 80 taon na at namamatay na. Guro, mabilis na lumapit si Yehan, sinusuportahan ang nanginginig na matandang lalaki gamit ang isang kamay. Mabuti na lang at nakabalik ka na, mabuti na lang at nakabalik ka na. Pinunasan ni Zhou Mingshan ang kanyang mga luha at tinapik ang balikat ni Yehan. Guro, lagi mo akong pinag-aalala. Tinulungan ni Yehan si Zhou Mingshan na umupo. Kailangan lang niyang tingnan ang kalagayan ng matandang lalaki sa harap niya. Tama iyon, magiging lapida na ito. Pagkatapos, isang alon ng puwersa ng buhay ang ipinadala patungo sa katawan ni Zhou Mingshan, na nagparamdam sa matandang sigla sa kanyang katawan na muling mamulaklak na may makapangyarihang sigla. Pagkatapos, tinitigan ni Yehan ang iba. Kung ikukumpara sa dati, ang mga mata ni Jingyi ay mukhang mas pagod. Si Sword God at Earth Venerable Zayao ay hindi gaanong nagbago, at gayon din sina Army God at Situ Zhenchen, ang kanilang pagdating, natatakot ako na may iba silang layunin. Nang dumating si Yehan kasama si Jahe Chenyo, ang mga babae sa villa ay hindi gaanong nagsalita, at lahat ay nagkasundo. Kabanata 2035. Tungkol sa pag-iral ni Chiyokoga, matagal na nilang alam ito, hindi lang si Chiyokoga, alam din nila ang santo na kilala bilang ang pinakamagandang babae sa kanlurang mundo. Sa villa ng Phoenix Mountain Villa, ang grupo ng mga babae sa pamilya ay alinman sa kasama ang maliit na bata, o kasama ang matandang si Zhou Mingshan, o kasama si Yan Qingmu. Gayunpaman, hindi nila ginambala ang pagdating ng God of Army, Situ Zhenchen, Sword God, Earth Venerable Zayao at iba pa. Lahat, matagal na tayong hindi nagkikita ng mahigit isang taon. Kumusta na ang lahat? Nakangiting nagsalin si Yehan ng isang tasa ng mainit na tsaa para sa mga tao sa harap niya. Nakaramdam ng kaunting emosyon ang iba. Nang araw na bumalik si Yehan, alam na ito ng lahat, at alam nilang talagang bumalik na ang bata. Gayunpaman, inihayag ni Yehan na hindi siya makakakita ng sinuman sa loob ng 3 araw, at hindi nila ito ginambala. Naghintay sila hanggang ngayon upang pumunta sa Phoenix Villa na ito. Nang umalis ka, pinag-alala mo ang maraming tao, ngunit mabuti na lang at bumalik ka na ngayon. May emosyong sabi ng God of War. Siya ay isang kalahok sa labanan sa tuktok ng Kunlun Mountain, at naiintindihan niya ang nangyari noon. Ang kalooban ng lahat nang mawala si Yehan. Mabuti na lang at nakabalik ka na, hindi mo na kailangang mag-alala ang mga taong ito. Sabi rin ng Sword God. 1 taon na ang nakalipas mula nang mawala ka. Mukhang hindi maganda ang ginagawa ng anak mo. Ang mga mata ni Jingyi ay mukhang medyo pagod. Nang makita ang mukha na kamukha ng kanyang ama, kumislap ang kalungkutan sa mga mata ni Jingyi.
Namatay siya sa labanan sa Chilianshan at hindi pa rin niya nalalampasan ang kalungkutan na iyon. Si Yehan ang anak ng isang baliw at ngayon ay natural na tinatrato niya si Yehan na parang kanyang sariling anak. Pagkatapos ng lahat, si Yehan ang tanging dugo na natitira ng baliw sa mundong ito. Ang pagpunta rito ay parang isang malaking panaginip. Mismong si Yehan ay nagbuntong hininga, at pagkatapos ay ngumiti siya, "Anuman, salamat sa inyong pag-aalala, napakagandang pakiramdam na makita kayo muli ngayon na nakabalik na ako." "Yehan, saan ka pumunta pagkatapos mong mawala sa tuktok ng Kunlun Mountain? Nawalan ka pa nga ng braso, hindi ba?" Nag-alangan na sabi ni Situ Zenchen. Nang marinig ito, tinitigan ng ibang tao si Yehan. Sa ilalim ng kanilang mga mata, tahimik na tumango si Yehan at sinabi, "Tama ang hinala ninyo, talagang nakapasok na ako sa ibang mundo." Hindi itatago ni Yehan ang pag-iral ng God of Gods and Demons Continent para sa mga taong tulad nina Army God, Situ Zenchen, at Sword God. Marami silang isinakripisyo upang mahanap ang sikretong ito. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, labis na nagulat ang mga mata ng ilang tao na naruroon. Hinahanap nila ang sikretong ito, at sa wakas ay nakuha na nila ang pinakatumpak na sagot na mayroong ibang mundo. Dahil ang bata mo ay ligtas na makapasok sa mundong iyon at ligtas na makakabalik, kaya ba ang mga tao sa mundong ito ay makapasok din sa mundong iyon? Agad na tanong ng military god. Umiling si Yehan, at sinabi, "Hindi kasing simple ng iniisip mo. Kung gusto mong makapasok sa mundong iyon, wala kang malakas na kapangyarihan, at tiyak na mamamatay ka. Kahit na naligtas ako nang makapasok ako sa mundong iyon, nagdusa rin ako ng malaki. Mabigat at ito rin ay salamat sa proteksyon ng banal na hayop na Suzaku, kung hindi, namatay na sana ako sa loob at tungkol sa pagbabalik, ito ay lubhang mapanganib." Nang marinig ito, nagulat ang mga mata ni na Junshen at ng iba pa, at ngayon alam na nila ang pag-iral ng ibang mundo, ngunit hindi sila makapasok. Sa katunayan, nahulaan ko na ang puntong ito. Sabi ng God of War, noong nakaraang taon, sa tulong ni Lord Zayao, binuksan ng mga nasa itaas ang pasukan at namuhunan ng maraming advanced na teknolohiya dito, na gustong tuklasin ang hindi alam. Gayunpaman, kapag ang mga advanced na teknolohiyang iyon ay pumasok dito, mawawalan sila ng koneksyon, gaano man karaming kapangyarihan ang gugugulin nila dito, walang pag-unlad. Ang sinabi ng God of War, nahulaan talaga ito ni Yehan. Nang lumabas siya noong araw na iyon, maraming mga piraso ng advanced na teknolohiya sa mundong iyon, na sapat na upang ipakita na ang nasa itaas ay naglagay ng maraming enerhiya sa pasukan na iyon. Sabi ni Yehan, "Hindi ako magtatagal kapag bumalik ako sa pagkakataong ito. Pagkatapos magawa ang lahat, papasok ulit ako sa mundong iyon. Sa panahong iyon, ang pangunahing puwersa ng labanan ng Tianlong ay dadalhin din." Military God, ano ang iyong intensyon? Nang marinig ito, nagulat ang mga mata ni na Junshen at ng iba pa. "Hehe, tandaan na isama mo kami kapag dumating na ang oras." Nakangiting sabi ni Sword God kay Yehan, hawak ang kamay ni Earth Lord Zayao. "Sa mundong ito, wala na akong dapat ipag-alala, kaya sasama ako sa iyo kapag dumating na ang oras," sabi ni Jingyi. Nagtinginan sina Army God at Situ Zenchen, nag-isip si Army God sandali, at sinabi, "Yehan, kailan ka may oras para pumunta sa Yanjing City?" "Sa mga nakaraang araw, tiyak na pupunta ulit ako sa lugar na iyon sa Yanjing City." Hindi alam ni na Lolo at ng matandang lalaki kung ano ang nangyari ngayong taon. Huminga ng malalim si Yehan. Sa Yanjing City, marami pa siyang kakilala. Ang unang pagkakataon na bumalik siya, ang susunod na pagkakataon ay hindi niya alam ang petsa ng pagbabalik, syempre ay pupunta si Yehan upang makipagkita sa mga dating taong ito. "Sige, tandaan mong ipaalam sa akin kapag pumunta ka na sa Yanjing." Hindi nagtagal sina Military God at Situ Zenchen sa Phoenix Villa, at agad silang umalis pabalik sa Yanjing. Ang impormasyong ibinigay sa kanila ni Yehan ay napakahalaga, at maraming bagay na hindi nila kayang magdesisyon. Nanatili sina Sword God, Earth Venerable Zayao, at Jingyi. May magandang relasyon si Jingyi kay Yan Qingmo ngayon, at bago iyon, sina Sword God at Earth Venerable Zayao ay madalas na bumibisita sa Phoenix Villa. Pagkatapos ng lahat, si Little Allure ay palaging narito. Pagkatapos makipag-usap sa mga tao sa Villa sandali, pumunta si Yehan sa likod ng bundok mag-isa. Napakatahimik dito. Kahit na may mga zilong generals na nagbabantay sa paligid, hindi nila guguluhin si Yehan. Kabanata 2036. Agad na naupo si Yehan na nakadapa, tinitignan ang maingay na lungsod sa paanan ng bundok, ang kanyang mga mata ay biglang naging napakamalalim,
na parang isang walang hangganang bangin, isang hindi mapipigilang puwersa ang nagmula rito. Kumalat at tinakpan ang lungsod. Sa isang iglap lamang, ang karamihan sa Shanghai City ay nasuri, ni Ye Han, at ang mga eksena ng maingay at masiglang lungsod ay patuloy na ipinakita sa kanyang isipan. Gamit ang kasalukuyang kakayahan ni Ye Han sa pananaw, walang problema ang pagkalat sa buong mundo. Tungkol naman sa babaeng tumakas sa kasal kasama si Ye Heshi, kailangan siyang hanapin ni Ye Han. Ang mga eksena ay patuloy na kumikislap sa isipan ni Ye Han, at ang lahat ng nilalang ay naging target ng kanyang tingin sa sandaling ito. Sa maingay na metropolis, may mga figure at mukha na parang isang pelikula na mabilis na umuusad. Sa mga figurang ito na parang langgam, hinahanap ni Ye Han ang dating pamilyar na figure. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nang ang isang pamilyar na figure mula sa likuran sa lumang kalye ay pumasok sa kanyang isipan, ang malalim na mga mata ni Ye Han ay biglang lumiwanag. Ang figurang iyon, hindi inaasahan, ay nasa ilalim mismo ng kanyang ilong sa Shanghai City. Hinahanap ko siya ng libo-libong beses sa karamihan, at nang bigla akong lumingon, naroon na siya, sa isang madilim na lugar. Sa likod ng burol ng Phoenix Villa, ang napakamalalim na mga mata ni Ye Han ay dahan-daang bumalik sa normal. Tinignan niya ang maingay na lungsod sa ilalim ng burol, at isang malalim na buntong hininga ang nagmula sa kanyang bibig. Orihinal na, naisip ni Ye Han na kakailanganin ng maraming pagsisikap upang mahanap si Lina. Pagkatapos ng lahat, gamit ang kapangyarihan ng Tianlong at ang kapangyarihan ng ilang mga pangunahing puwersa sa kanlurang mundo, hindi niya mahanap si Lina. Isipin kung gaano kalalim ang kanyang pagtatago. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Ye Han ay ang babaeng hinahanap niya ay nasa isang maliit na sulok ng Shanghai City, at naging isang ordinaryong babae. Sa puntong ito, natatakot ako na walang sino man sa Tianlong ang naisip na si Lina, na kanilang pinaghirapan na hanapin, ay nasa Shanghai City, sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Pagkatapos ng lahat, sa paningin ng mga tao ng Tianlong, ang taong pinakakinamumuhian ni Lina ay si Ye Han. Paano siya pupunta sa Shanghai City? Mula ngayon, para sa iyo, ako ang Wu Shenshen, at hindi ka na muling tataka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Isang makapangyarihang tingin ang kumislap sa mga mata ni Ye Han, at sa sumunod na sandali, ang kanyang figure ay nawala na sa likod ng bundok ng walang ingay. Sa babaeng ito, talagang may malaking utang siya. Minsan, ginamit niya ito, pinagbantaan ito, pinanatili itong nasasaktan, at pinanatili ang kapalaran nito sa ilalim ng kanyang kontrol. Ngayon, gusto niya itong mahalin, protektahan ito, at pigilan itong magtago at tumakas. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad ng kanyang utang dito. Kahit na ayaw nito, hindi niya hahayaang makatakas ito. Narito ang isang lumang kalye sa Shanghai City, na pinapanatili pa rin ang lasa ng mga lumang panahon. Ang mga dayuhang manggagawa sa metropolis ay payapang nakatira at nagtatrabaho rito, nararanasan ang kalungkutan, kaligayahan, kayamanan, bigas, langis, asin, sarsa, suka at tsaa, simpleng buhay. Mabuhay ang iyong buhay. Noong nakaraan, si Ye Han ay katulad din nila, nagsusumikap sa maingay na metropolis na ito, tumataas mula sa kahirapan at paghihirap, at umaakyat sa tuktok ng paunti-unti. Naglalakad sa lumang kalye na ito, nadaanan ni Ye Han ang mga taong nakatingin sa kanya ng kakaiba. Nakasuot ng isang damit na chino, sa wakas ay nakarating siya sa isang gusaling tirahan. Sa sandaling ito, sa isang silid sa ikalawang palapag ng gusaling tirahan na ito, isang babae na may mahabang palda ay nakatitig sa bintana na parang tulala. Alam niya na ang taong pinakakinamumuhian niya at ang taong pinakanakasakit sa kanya ay bumalik na. Gayunpaman, dahil pinili niyang tumakas, hindi na niya ito muling makikita. Kahit na gusto niya talaga, kahit na alam niya na ang distansya sa pagitan nila ay napakalapit, kahit na alam niya na pareho silang nasa lungsod na ito, humihinga ng parehong hangin, wala siyang lakas ng loob, at ayaw niyang kontrolin ng lakas ng loob na ito ang kanyang kamalayan. Marahil, ang taong pinakakinamumuhian niya ay nakalimutan na siya. Sa malaking kama sa likuran ng babae, isang magandang mukha na half-breed na batang babae ay mahimbing na natutulog. Napakatahimik ng kapaligiran sa silid at hindi ito ginambala. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto na nagbalik sa ulirat ng babaeng nakatayo na tulala sa tabi ng bintana. Tinignan niya ang batang babae na mahimbing na natutulog at sa wakas ay pinili niyang buksan ito. Sa oras na ito, ang lumitaw sa harap niya ay isang gwapong lalaki na nakasuot ng formal na damit at necktie, may hawak na mga bulaklak. Ang lalaki ay mukhang nasa 30 pataas, siya ay isang matagumpay na tao. Wang Yu, may oras ka ba ngayong gabi?
May hawak na mga bulaklak ang lalaki at inilagay ito sa harap ng babae, nagtatanong na may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, para sa mga bulaklak, hindi ito kinuha ng babae, ni hindi niya balak papasukin ito sa bahay. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam na nagsabi, ano ang ginagawa mo rito? Sinabi ko na ayaw kong maistorbo. Pwede ka nang umalis, natutulog ang anak ko. Pagkatapos magsalita, isasara na ng babae ang pinto. Kabanata 2037. Nang makita ito, dali-daling pinigilan siya ng gwapong lalaki at sinabi, Wang Yo, hindi mo ba naiintindihan ang aking intensyon? Pakasalan mo ako, hindi mo ba gusto na ang iyong anak ay magkaroon ng magandang kapaligiran sa hinaharap? Pinapangako ko sa iyo, basta't pakasalan mo ako, handa akong sanayin siya kasama mo. Umalis ka, malamig ang mukha ng babae, at hindi man lang siya naantig sa mga salita ng lalaki. Dati siyang santo ng mga Diyos, ang pinakamagandang babae sa kanlurang mundo, paano siya basta-basta lang mai-inlove sa isang tao. Nang marinig ito, hindi pa rin sumuko ang lalaki, kumapit sa pinto ng silid. Mula nang makita niya ang babae sa harap niya, naglunsad siya ng isang mabangis na paghabol. Paano siya basta-basta lang susuko? Sa tingin ko rin ay dapat ka nang umalis. Bigla, habang may sasabihin pa ang lalaki, isang walang pakialam na tinig ang biglang umalingaw-ngaw sa koridor na ito. Nang marinig ito, gusto sanang magalit ang lalaki, ngunit nang makita niya ang mga matang parang matutulis na espada, sa sandaling iyon, naramdaman lamang niya na nakatingin siya sa kamatayan, na nagparamdam sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan na tumayo. Sa sandaling ito, nang marinig ng babae sa silid ang dating pamilyar na tinig na nagparamdam sa kanya ng galit, nanginginig ang kanyang maisla na katawan, at dali-dali niyang isinara ang bukas na pinto. Gayunpaman, may malakas na kamay na nasa panel ng pinto, kaya gaano man siya kahirap, walang silbi ito. Sa sumunod na sandali, ang figure ni Yehan ay pumasok na sa silid, at isinara niya ang kahoy na pinto gamit ang kanyang likod, iniwan ng lalaki na nakatayo roon na tulala. Isang lalaki na may hawak na mga bulaklak. Sa silid, nagtinginan ang dalawa, tinitignan ang pamilyar na tao. Iba't ibang tao, ang lahat ay mas mature kaysa dati. Nawala na kay Lina ang ningning ng isang santo at naging isang ordinaryong babae, na nananatiling hindi mapipigilan, mayroon siyang kagandahang malapit sa mundo. Sa sandaling ito, nang makita ang titig na iyon, biglang umikot si Lina, ang kanyang nanginginig na maisla na katawan ay tumalikod kay Yehan. Bakit, gusto mo pa bang tumakas? Pumakbang si Yehan, at niyakap ang nanginginig na babae sa kanyang mga bisig. Ang kabilang panig ay nagpupumiglas, at isang alon ng malamig na hininga ay inilabas din mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, gaano man siya kahirap, hindi niya kayang makawala sa makapangyarihang kamay na iyon, bitawan mo ako, ayaw mo ba akong pilitin ulit? Wang Yo, ito ba ang pangalan mo ngayon? Ngunit, maaari mong kalimutan ito, ngunit hindi ko kaya. Ang mga mata ni Yehan ay napakamapagmataas, at sinabi niya, sa pagkakataong ito, kung gusto mong tumakas, pagkatapos ay babaliin ko ang iyong binti, buhatin kita sa natitirang bahagi ng aking buhay, upang hindi ka na magkaroon ng pagkakataong makatakas. Nang marinig ito, halos manghina ang katawan ni Lina, ang kanyang manipis na mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa mga kamao, at kumislap ang sakit at pagpupumiglas sa mga matang iyon. Ina! Sa sandaling ito, sa malaking kama na iyon, isang inaantok na batang babae ay dahan-daang umupo, na may malalaking asol na mga mata na parang hiyas, mausisa niyang tinitignan ang taong hindi pa niya nakikita. Tinignan ni Yehan ang batang babae, at biglang kumirot ang kanyang puso. Noong panahong iyon, buntis na si Lina, kaya, ano ang pangalan mo? Unti-unting binitawan ni Yehan si Lina, tinitignan ang batang babae na may maisla na mukha. Jichenzon ang pangalan ko. Sinagot ng batang babae si Yehan gamit ang kanyang hindi pa gaanong mature na tinig. Nang marinig ang pangalang ito, ang malambot na mga mata ni Yehan ay biglang nabasa. Jichenzon, Chihiro, ano ang hinahanap mo? Naghahanap ka ba ng mga tao, o naghahanap ka ba ng mga bagay? Bukod pa rito, ang apelyido ng batang babaeng ito ay Ji, kaya ang kanyang pagkatao ay maliwanag. Ang batang babaeng ito na may maisla na mukha at mga mata na half-breed ay ang kanyang anak. Pagkatapos mabuntis si Lina, isinilang niya ang batang babaeng ito. Malambot ang mga mata ni Yehan, at may kaunting basa sa madilim na mga matang iyon, tinitignan ang inosenteng batang babae sa harap niya, walang anumang dumi. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang kanyang dugo sa katawan ng batang babae. Mas malapit ang distansya, mas malakas ang pakiramdam. Sila ay ama at anak na babae, at sila ay konektado sa dugo. Walang sino man ang makakapagbago nito.
Nang marinig ang tinig ng batang babae, nanginginig ulit ang katawan ni Lina, at dali-daling lumapit upang buhatin ito mula sa kama, yakap ito ng mahigpit na parang natatakot siyang agawin ito ni Yehan. Nang makita ito, si Yehan, na orihinal na gustong abutin ito upang yakapin, ay maaari lamang ilagay ang kamay na iyon sa ere, at tinitigan siya ng malumanay. Kabanata 2038. Noong ipinanganak si Chenkyok, wala siya roon. Ngayon, nang ipinanganak si Chenzon, wala pa rin siya. Isa itong pagkukulang niya bilang isang lalaki at bilang ama. Sa sandaling ito, gusto lang talaga niyang yakapin ng mahigpit ang munting batang ito, at maramdaman ang isang buhay na galing sa sarili niyang dugo't laman. Nasa bisig ni Lina ang munting babae. Ilang beses siyang tiningnan nito gamit ang malalaking matang bughaw na parang hiyas, bago ito tumingin sa kanyang ina. Panang inosente at kuryosidad ang kanyang mga mata. Ang katauhan ko ngayon ay wala nang kinalaman sa'yo. Sana pagkatapos nito, huwag mo na kaming gambling pa. Malamig na sabi ni Lina sa nanginginig niyang tinig. Ang mga mata niyang puno ng lungkot ay tumitig sa kanya. Pagkarinig nito, huminga ng malalim si Yehan, tiningnan ang babaeng matagal nang gustong tumakas mula sa kapalaran, at sinabing, kahit pa may 1,000 o 10,000 dahilan ka para tumanggi, wala akong pakialam. Hindi lang ikaw ang konektado sa akin, pati siya. Bilang magiging prinsesa ng Tianlong, nararapat lang na tamasahin niya ang karangalan para sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang tumakas. Hindi ko rin hahayaang dalhin mo siya palayo. Pagkarinig sa mga mapangahas na salitang iyon, lumuhang tahimik si Lina habang nanginginig ang katawan. Ang lalaking dati gustong-gusto niyang patayin, siya ngayon ang unti-unting gumigiba sa kanyang emosyonal na depensa. Dahil dumating ka sa lungsod ng Shanghai, ibig sabihin narito na ang puso mo. At pinangalanan mong Ji Chenzon ang anak mo. Ibig sabihin, ako pa rin ay nasa puso mo. Hindi na siya nakasagot. Bakit nga ba siya narito? Bakit siya nagpunta sa syudad na ito? Ni hindi niya rin alam. Parang sumunod lang siya sa bulong ng damdamin niya. Para bang may hinahanap siya rito. Pati pangalan ng anak niya, hindi rin niya maipaliwanag. Alam niyang may batang lalaki sa Phoenix Mountain Villa na ang pangalan ay Chenkyok, at iyon ang panahong nawawala si Yehan. Dahil sa kakaibang pagkakataon, pinangalanan niya ang anak na babae bilang Chenzon. Ay track niyo na ang kinaroroonan ko. Sasanduhan ko na ang magiging prinsesa ng Tianlong, pauuwiin ko na siya. Tumawag si Yehan, at agad na kumilos ang Tianlong Martial Arts School. Kahit pa may pag-aalinlangan sila, agad nilang sinunod ang utos ni Yehan. Nang makita niyang magkasama sa kama ang mag-ina, lumapit siya at niyakap ang dalawa. Kahit pumipigla si Lina, hindi siya bumitaw. Pero marahil dahil ayaw niyang masaktan ang anak sa kanyang bisig, unti-unti siyang tumigil sa pag-angal at hinayaang yakapin sila ng lalaki. Sumama ka sa akin. Sa pagkakataong ito, ilalayo ko na kayo sa mundong ito. At simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay pa, malambing at madamdamin ang tinig ni Yehan. Sa sandaling iyon, tila tumahimik ang buong kwarto. Marahil ay naramdaman ng batang babae ang pagmamahal na nagmumula sa katawan ni Yehan kaya lumapit siya sa kanya, iniunat ang kanyang maliliit na kamay, at gustong hawakan ang mukha niya. Pagkakita nito, yumuko si Yehan upang hayaang hipyon ng maliit na palad ang kanyang mukha. Ang kabaitan sa kanyang mga mata ay nagbigay ng pamilyar na pakiramdam sa bata. Mainit at mapagmahal ang buong tagpo. Hindi nagtagal, halos 100 mag-agarang kotse ang pumuno sa matandang kalsada. Nakaayos ang mga ito mula simula hanggang dulo ng kalye. Laking gulat ng mga taong dumaraan sa nakita nilang prosesyon. Bihirang makakita ng luxury car sa lugar na iyon, lalo pat 100 sa iisang pagkakataon. Sa tabi ng bawat kotse, may tig-2 gwardyang nakasuot ng Chinese tunic suit, seryoso ang ekspresyon. Lahat ng mga mata sa paligid ay napako sa eksena. At sa gusaling iyon, may isang binatang nakasuot din ng tunic suit na lumabas habang buhat ang isang batang babae. Sa likod niya ay isang napakagandang babaeng may banyagang anyo. Sila'y sumakay diretso sa isa sa mga kotse. Pagkatapos, sabay-sabay na umalis ang buong convoy sa matandang kalsada at nawala sa paningin ng lahat. Sa isang sulok ng kalye, may isang lalaking nakasot na may hawak pang mga bulaklak ang napatitig sa eksena. Napangiti siya ng mapait. Ang binatang kinatakutan niya kamakailan lang ay may ganitong kapangyarihan. Paano niya ito lalabanan? At ang babaeng iyon, isang walang kapantay na kagandahan. Tanging isang katulad ng binatang iyon ang karapat-dapat sa kanya. Bilang pagbabalik ng magiging prinsesa ng Tianlong, hindi kailanman magiging simple o tahimik si Yehan. Sa harap ng publiko, ipinaalam niyang may anak siyang lalaki, si Chenkyok, at isang anak na babae, si Chenzon.
At ngayon, ipinapakita niya ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Ang buong convoy ay tumungo sa Phoenix Villa. Nang dumating ang sasakyan sa villa, agad itong napansin ng lahat. Lumabas sina Joe Yuner at iba pa upang tingnan ang sasakyang may sakay na mestisang batang babae, si Yehan, at ang kanluraning babaeng tahimik lang na nasa likuran niya. Hayop ka talaga, bulong ni Joe Yuner sa sarili. Hindi sila galit kay Yehan dahil may isa na naman siyang babaeng kasama. Matagal na nilang alam ang tungkol kay Lina. Kabanata 2039. Sa halip na maiinis, ang presensya ng batang babae ang naging dahilan para kumulo ang tiyan ng ilan sa kanila, parang biglang nagutom. Ngunit nang tumingin si Yan Chingmo sa batang babae na karga ni Yehan, kumislap ang kanyang mga mata. Sa unang tingin pa lang, agad na nahulog ang loob niya sa munting bata. Tahimik na sumusunod si Lina sa likod ni Yehan. Nang makita niya ang mga magagandang babae sa paligid ng lalaki, kumirot ang kanyang dibdib. Isa siyang banal na babae, kinikilalang pinakamagandang babae sa kanluraning mundo. At sa huli, ito ang kinahantungan niya. Pero may magagawa pa ba siya para baguhin ito? Ang sagot, wala. Sa harap ng lalaking ito, muli siyang nahulog sa kamay ng kanyang tadhana. Kung hindi na kayang lumaban, kailangan nang tanggapin ang lahat. Bumalik si Yehan sa villa kasama si Lina at Chenson. Saglit na nanahimik ang paligid, ngunit agad itong nabasag ng mga halakakon. Sa harap ng napakagandang si Chenson, na parang isang porselanang manika, wala ni isa sa buong villa ang nakaligtas sa kanyang alindog. Pati sina Joe Yuner at ang iba pa ay nag-uunahan para kargahin ang cute na bata. Maging sina Jingyi at Dizun Zayao ay gusto rin sanang buhatin siya. Ngunit sa huli, si Yan Chingmo ang matapang na dumampot kay Chenson, at napaligiran sila ng iba pang babae habang pinaglalaroan ang bata. Bagamat unang beses pa lang ni Chenson makaharap ng maraming estranghero, hindi siya umiyak. Tinitigan lang niya sila gamit ang malalaki at inosenteng mata niyang kulay asul. Pagkakita nito, medyo lumuwag ang tensyon sa mga mata ni Lina. Inakala niyang baka pagselosa ng mga babae ang kanyang pagdating at ang batang kasama niya. Ngayong nandito ka na, huwag ka nang umalis. Kahit hindi para sa sarili mo, isipin mo man lang ang bata. Ama niya si Yehan. Hindi siya dapat lamaking walang pagmamahal ng isang ama. At kung aalis ka pa ulit, siguradong masasaktan siya. Lumapit sina Hofeng at Wu Ying sa tabi ni Lina at naupo. Sa buong villa, sila ang pinakapamilyar na tao kay Lina. Noong dinala sila ng Shenting, nagkaroon na sila ng ugnayan. Walang sinagot si Lina, pero malinaw sa kanyang mukha na unti-unti nang nawawasak ang kanyang paninindigan. Matapos ang mahigit isang taon ng pagtakas, siguro ay napagod na rin siya. Bukod pa rito, ang mainit at tanggap na atmosphere ng villa ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may tahanan. Isang pakiramdam na kahit noong nasa Shenting pa siya ay hindi niya naranasan. Napangiti si Yehan sa tagpong iyon ng katahimikan at kasayahan. Ang tunay na larawan ng buhay, bukod sa pakikipaglaban para sa yaman at pangalan, ay ito, may tahanan, may paggalang sa matatanda, may asawa at anak na pinoprotektahan. Sapat na ang ganito. Hayop ka, ngayong gabi hayaan ka muna namin. Pero kung sa panahong nandito ka sa bahay ay hindi mo kami mapagbuntis, bahala ka na sa susunod. Mariing sabi ni Joe Yuner habang umupo sa tabi ni Yehan at tumitig ng masama. Alam niyang si Yehan ay makakasama ngayong gabi si Lina. At bagamat naiintindihan nilang kailangang unahin ito, hindi rin nila maitago ang sariling pagnanais na magkaroon ng anak. Napangisi si Yehan. Paano nga ba niya ito makokontrol? Bilang isang tagasanay, cultivator, habang tumataas ang antas ng espiritual na kapangyarihan, bumababa rin ang tsansa na makabuo ng anak. Maliban na lang kung umabot ka na sa sobrang taas na antas, kaya't ang ganitong bagay ay nakaasa na lang sa kapalaran. Don't worry. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, sagot ni Yehan sabay ngiting pilyo, dahilan para mamula si Joe Yuner. Pagsapit ng gabi, ang mga babae sa villa ay hindi na nambighani pa kay Yehan. Hindi dahil wala silang pakialam, lahat sila ay babae rin at may damdamin, pero para sa kapakanan ng pamilya at ng lalaking mahal nila, tiniis nila ito. Kinagabihan, binalikan ni Yan Chingmo ang kanyang silid-dala ang dalawang apo. Sa sarili niyang pananalita, ako na ang bahala sa dalawang munting ito mula ngayon. At si Yehan, syempre, nagtungo siya sa kwartong inihanda para sa kanya, may halong pag-aalangan pero walang pagtutol. Natapos ang kanilang pagsasama. Sa balikat ni Yehan ay naiwan ang kagat ng babae, may bahid ng dugo. Parang inilabas ni Lina roon ang lahat ng sakit at sama ng loob na tiniis niya noon. Parang gusto niyang iwan ng marka ang lalaking mahal at kinamumuhian niya sa parehong pagkakataon.
Ganito na lang ba talaga mula ngayon? Hinaplos ni Lina ang putol na braso ni Yehan, at sa unang pagkakataon, lumambot ang matagal ng matatag niyang tinig. Kabanata 2040. Pagkarinig niya rito, ngumiti si Yehan at sinabi, gusto mo ba talagang maging payle ang asawa mo sa hinaharap? Huwag kang mag-alala, ngayon isang kamay lang ang gamit ko sa pagyakap, pero balang araw, parehong kamay na ang gagamitin ko. Simula nang matapos ang mataas na pagpupulong sa Tianlong, nanatili si Yehan kasama ang kanyang pamilya ng 3 araw pa bago siya tumungo sa Hilaga, sa lungsod ng Yanjing. Para man ito sa bansa o sa ibang dahilan, kailangan niyang pumunta roon. Sa kanyang pag-alis patungong Hilaga, hindi siya nagdala ng kasama. Sa ngayon, abalang-abala ang Tianlong sa paghahanda, kaya't mag-isa siyang pumunta sa tahanan ng pamilya Chen sa Taiyuan upang dalawin si matandang ginang Chen. Sa bahay ng mga Chen sa Taiyuan, naroon din sina lolo ni Xiaben, si Nanquan Huangwanjin, at ang matandang multo mula sa Gueshi. Natural lang na makipagkwentuhan si Yehan sa tatlong matanda ng matagal bago siya tumuloy sa lungsod ng Yanjing kinabukasan. Sa mga sandaling ito, nakatayo si Yehan sa sinaunang kabisera na kilala sa kasaysayan at kultura nito sa buong mundo. Ramdam niya ang mayamang kultura sa paligid. Nakatayo ang binata na suot ang tunic suit sa gitna ng kalye, nakatingala, habang hinahampas ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Naipapasa niya sa mga nagdaraan ng isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Ang kanyang presensya ay tila hiwalay sa mundo, isang binatang may malalim na karanasan sa buhay. Buya, ang kakaiba ng lalaking iyon, bulong ng isa. Oo nga, Ate Erlan. Tara, kilalanin natin siya, alok ng isa pang babae. Huwag mo na siyang istorbohin, sagot ni Erlan. May kakaiba siyang pakiramdam sa binata, parang pamilyar at hindi maipaliwanag. Hay nako, bahala na. Hindi ako naniniwalang may lalaking hindi ko kayang ligawan. Sabay lakad ng babaeng si Lin Wei papalapit kay Yehan. Napilitan namang sumunod ang dalawang kasama niya. Hi, guwapo. Bigyan mo naman ako ng number mo, sabay tapik ni Wei sa balikat ni Yehan. Tinitigan niya ito na parang tiyak na hindi siya tatanggihan. Pagkarinig nito, ibinaba ni Yehan ang kanyang tingin sa dalaga, at bahagyang ngumiti. Ang ngiting iyon ay nagpakilig sa babae, napasigaw siya sa tuwa. Ang gwapo ng ngiti niya. Hindi rin tatagal ang telepono ko. Wala ring saysay na ibigay ko ang number ko. Ngumiti si Yehan, at totoo ang sinabi niya. Akmang sisigat pa ang babae nang biglang marinig ang ugong ng mga sasakyan mula sa hindi kalayuan. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, ilang mamahaling sports car ang huminto sa harapan nila. Bumaba ang 7 o 8 kabataang lalaki, nasa pagitan ng late teens at 20s ang edad, mula sa mga sasakyan. Napakunot ang noo ng 3 babae. Wea, sino tong lalaking to? Isa sa mga bagong dating na lalaki ang mukhang hindi natuwa nang makita si Yehan na malapit kay Wea. Halata sa tingin pa lang na may gusto siya sa dalaga. Ang iba pang lalaki ay tila sumusunod lamang sa kanya. Wu Dashong, wala kang pakialam. Kaibigan ko si Lin Wea, hindi mo siya pag-aari. Mariing sagot ni Wea. Uminit ang ulo ng binata nang makita niyang nakangiti lang si Yehan. Kahit sino ka pa, layuan mo si Wea. Kung hindi, ako mismo ang magpapalaya sa iyo mula sa lungsod ng Yanjing. Palayasin si Yehan mula sa Yanjing. Walang sino mang may matinong isip ang magsasabi niyan ngayon. Noong una, si Nolan Mietian lang ang nang-ahas magsabi niyan. At alam ng lahat kung paano nagtapos si Nolan Mietian. Kung maririnig ito ng mga kabataang makapangyarihan sa Yanjing, siguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan. Ngunit si Yehan ay nanatiling nakangiti habang tinitigan si Wu Dashong. Hindi siya nagalit, magkaiba sila ng pananaw at antas sa buhay. At dahil doon, hindi siya madaling maapektuhan ng mga salita. Bata at padalos-dalos, lahat ng tao ay dumaan sa ganong yugto. Pati siya noon. Wu Dashong, ang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Wei, galit na galit sa sinabi ng binata. Hindi basta-basta ang pinanggalingan ni Yehan, alam niya iyon. Kung patuloy niyang nilalapitan ka, ako na mismo ang gagawa ng paraan. Mariing sabi ni Wu Dashong, hindi inaalis ang galit na tingin kay Yehan.